Yes, bro. Okay bro, come in. May katanungan sa kagabi, bro, tungkol sa sa aking live chat kagabi sa aking YouTube channel mula kay Mm, Thunderboy. Yung mm. katanungan niya, bro, pwede rin ba maging santo yung mga Pilipino? Yun daw yung katanungan niya, bro. Pwede ba maging santo ang mga Pilipino? Yan, maganda po kanyang katanungan kung ang Pilipino pwede ba maging santo? Well, ating ipasagot yan sa ating magisterium. Ang sabi dito ganito, yes, yes, Filipinos absolutely can become saints. Sanctity is based on living Christian faith and charity or martyrdom, not on nationality. So, hindi siya nakabatay sa anong taga saang bansa ka, anong lahi ka. Ang binabatayan niya yung living Christian faith and charity. Yun ang pinagbabatayan, hindi yung yung saang bansa ka galing, hindi ganun. Why Filipinos can become saints, no? The church teaches that canonization is when the church declares that a certain person now dead was remarkable for extraordinary holiness while on earth and is now in heaven worthy of our veneration. So, ibig sabihin, buhay pa lang, santo na. Hindi ibig sabihin, saka na naging santo nung patay na. Mali. Ang sabi dito, diniklara o kinilala bilang santo nung siya ay nasa lupa pa. Was remarkable for extraordinary holiness while on earth. Hindi sinabi, naging santo lang nung namatay na. Hindi yan ang turo ng Iglesia Katolika. Ang turo ng Iglesia Katolika, buhay pa lang, santo na. So para saan yung pag canonization? Para makilala sa buong mundo ang kanyang ginawa nung siya'y nabubuhay pa. At karapat dapat siya sa veneration. Veneration, hindi adoration. Veneration, hindi adoration. Yan ay nasa Catechism of Christian Doctrine, the Baltimore Catechism number 3. Ating basahin na. Basa ko ba ito? Ayan, bukas pala natin. Ito sabi dito, the Apostles' Creed. Para makita ninyo, no? What is the canonization of a saint? Canonization is a solemn ceremony by which the church declares that a certain person now dead was remarkable for extraordinary holiness while on earth and is now in heaven worthy of our veneration. Worthy of our veneration. No? At ating may makita yung full document nito. Okay, so di ko makita ang full document. Yan. Ngayon, ating tuloy. In the formal process, a cause of sainthood is for a Catholic who in life, death, and after death has had a reputation of holiness by living the Christian virtues in a heroic manner, or who has a reputation of martyrdom because of sacrificing life in martyrdom. So, ang pinagbabatayan pala, yung kanyang pagpapakabanal bilang namuhay sa bertud ng pananampalataya, pwede din sa kanyang pagpapakamartir, heroic manner, reputation of martyrdom because of sacrificing life in martyrdom. Parang itong yung santong Pilipino. And then si Pedro Calungsod, 'di ba? Ganun din, sacrificing life in martyrdom. And the process itself involves collecting evidence and then examining it by the Holy See, after which the person is canonized or sometimes beatified. So, mayroon siyang proseso na kinukolekta ang mga ebidensya at ini-examine ito
ng mismong Holy See. Okay? Evidence, there are Filipino saints. So, katunayan, may mga Filipino saints na. The church, in fact, recognizes Filipino holiness. Pope John Paul II referred to your Filipino saints and specifically to Saint Lorenzo Ruiz, calling him the first Filipino saint beatified in Manila and canonized in Rome. Ang pinakaunang santo na Katoliko sa Pilipino, si San Lorenzo Ruiz. Likewise, the church public teaching on mission explicitly calls out Lorenzo Ruiz as the first canonized Filipino saint, linking his testimony to the universal proclamation of the gospel. So, Filipino sanctity is not theoretical. The church has already recognized it in canonized lives, including the martyrs and witnesses who are Filipino. So yan ay naka-record po sa ating sa Apostolic Journey to the Philippines, 4th centenary of the Archdiocese of Manila and the Diocese of Cebu, Caceres and Nueva Segovia noong January 14, 1995, at doon din to the Philippine pilgrims who had come for the canonization of Saint Lorenzo Ruiz October 18, 1987 at sa Acta Apostolica Sedis Issue 5, May 5, 1988, page 77. So ito yung mga official Catholic document na naglalaman na marami sa may mga Pilipino na na-canonized, no, na recognized in canonized lives. Conclusion, being Filipino does not prevent sainthood. It is fully compatible with it because sainthood depends on holiness, o heroic virtue, on martyrdom confirmed by the church. Sa madaling salita, mayroon talagang na-canonize na mga Pilipino. Ngayon, atin namang pakinggan kung paano ito ipaliwanag ng punto por punto. Yes, no, well, so far we have two declared saints na. Si Saint Pedro Calungsod at si San Vicente Ferrer. Mga Pilipino yan. Kung sino man ang yung nagtanong, mayroon na po tayong kilalang dalawang saints, no? Na talagang declared or canonized na ng church. Si Saint Pedro Calungsod at si Saint sino yung sinabi ko? Kalimutan ko tuloy si Vicente Ferrer pala, hindi si yung may aso? Angel? San Roque. Oh, so mga Pilipino. Oh, San Lorenzo, sorry. Oh, sorry. Nalito. San Lorenzo Ruiz, 'yon. Lorenzo tsaka si Saint Pedro Calungsod. They are Filipinos, no? Na naging martyr dahil sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na dideklara o kinanonize ng simbahan ng mga santo. Bro Aljan. Pero bro, hindi lang naman sa lahat naman nakikinig ngayon, hindi lang po yung na-canonize, no? Lilinawin Yes, natin. Yun lang ay na-canonize lang, but marami pong hindi na-canonize na pwedeng gawing banal ng Diyos. Basahin nga po natin sa unang Korinto chapter 6 verse ano natin ng 8 tapos sa papuntang 11 po. Dating Biblia maganda. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga manangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa man lalaki o babae, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Yan po, malinaw yun. Ngunit binanal na kayo. So, pwede pa rin tayong gawing santo kahit hindi mo na ma-recognize ng simbahan, kapatid. Ang Diyos ang nakakaalam. So,
ang nasa puso ng tao. So napakaraming tao sa buong mundo. So hindi naman lahat pwedeng i-canonize, no? So yan, malinaw sa lahat, hindi lang Pilipino, lahat ng tao sa buong mundo, pwede ka po maging banal as long as sabi nga ng talata, no? Yun, lahat ng yun tanggalin mo, no? Para gawin kang banal. Pero dapat tanggalin mo lahat yung makasalanan na yan. Para gawin kang banal, hindi mo kailangan mag-canonize, kapatid. Lahat po tayo pwede maging banal sa harap ng Diyos. Yun lang po, salamat.